Noong EDSA Revolution 1, tandaan nyo ha, EDSA Revolution 1, tayo po ay nagkaroon ng pagbabago ng pamamahala sa ating bansa. Walang kaguluhan. Tama mali? Walang kaguluhan. Sino ang presidente noon? Yung tatay ng presidente ngayon. Alam ba ninyo, nung panahon yun, sundalo na ako. Sundalo na ako noon. At yung pinaka-chief of staff, si Fabian Ber, dahilan sa punong-puno na ng tao ang EDSA, ay hinihiling niyang ito'y bombahin, paputukan, para i-disperse ang tao. Pero ano ang sabi ng kanyang ama? Huwag. Sapagkat ang kanyang ama ayaw ng kaguluhan. Sana naman, yung kanyang anak, ganon din ang maging kaisipan. Ganon din ang kanyang maging kaisipan. Noong ikalawang EDSA, kung natatandaan ninyo, nagkaroon ng pagpapalit ng pamamahala sa ating bansa. Meron bang kaguluhan? Time ni Joseph Estrada, Presidente Estrada, nagkaroon ba ng kaguluhan? Wala. Bakit? Sapagkat nagpakumbaba ang presidente. At sa kanyang pagpakumbaba dahilan sa ayaw niya na merong masasaktan, siya mismo ang lumisan. Alam niyo kung bakit? Ako'y nandoon sa Mindiola. Merong 10-wheeler doon, kung matatandaan ninyo, at si Nora Honor nagsasalita doon sa baba, nandun ako sa itaas, at ako lamang po ang may dalang watawat ng Pilipinas. Dala ko po ngayon, dahil naniniwala ako gagamitin uli natin iyon sa pangalawang pagkakataon. Dala ko yung watawat na ginamit namin, tanging watawat ng Pilipinas, na aming iwinigayway doon sa ibabaw ng 10-wheeler. At nung mabalitaan namin na ang Pangulong Erap ay umalis na, kami nahinga ng maluwag. Sapagkat nagkakaroon na ng kaisipan na lulusubin daw yung Malacanang. Sabi namin, wag! Kasi wala tayong panalo dyan. Bakit? Kung tayo ay magbato ng itlog na bugok, babatuhin na tayo ng granada. Eh kung sagasaan natin sila ng kotse, sasagasaan nila tayo ng tangke. Eh kung paputukan natin sila ng kwetes, papuputukan tayo ng missile. Anong palaban mo sa gobyerno? Wala. Kaya, sa ngayon, itong pagkakataong ito, sa ayaw at sa gusto ng ating presidente, dahilan sa mga pangyayaring nagaganap, hindi na ito pwedeng mapigilan. Alam niyo kung bakit? Ang mga Generation Z ngayon ay nakakuha ng idol doon sa Nepal, na ang mga Gen Z ay nagpaalis ng kanilang mga opisyales ng gobyerno na kung saan ay nananamantala sa kaban ng bayan. Ngayon, para po maiwasan, simple lang, merong madaling solusyon para wag magkakasakitan. Simple lang. Ang ating presidente ay may sakit. May sakit yan. Nakita nyo naman na kung minsan ay namamaga ang mukha. At ngayon nakikita nyo kung minsan nagsasalita, ang kanyang salita ay pautal-utal. Now, alam po ninyo, ako po ay, hindi po ako makamarcos. Huwag nyo pong aalalahanin o huwag nyo pong ako'y iisipin na ako'y kampi sa kanila. Hindi. Pero, ilang taon lamang po ang tanda niyan sa akin. At nakita ko po yan dahilan sa kami mga, nung tawag sa amin, yung aming time. Kami magkakasabay na lumaki. Pero itong tandaan nyo. At tingnan nyo kung anong klaseng tao yan. Una, yan ay ipinanganak ng presidente dati ng Pilipinas. Hindi yan katulad natin na tayo ay naghugas ng pinggan, nag-igib ng tubig, naranasan nating magutom. Yang taong yan ay hindi. Walang lakas ang katawan niyan, sa totoo lang. Baka hindi niya naranasan ng mag-igib ng isang tubig o isang timbang tubig. At siya ang ating presidente ngayon. Nag-aral siya, wala siyang ginawa nung siya'y nag-aaral kundi kalayawan. Meron ngang isang kwento pero ayaw ko nang sabihin tungkol doon sa
nag-supply daw ng 1 kilong shabu mapasama lang doon sa combo. At hinahanap siya ng kanyang tatay ay matagal na nawala at doon siya nakita. Dahilan sa gustong-gusto niya yung combo. Hanggang sa ngayon, mapapansin nyo naman, di ba, pag may mga concert, talagang nandoon siya. At nakikita ko, sumasayaw-sayaw, gumagano'n-ganon pa yung ulo niya eh. Hindi niya naranasan ang buhay natin. Kung kaya't hindi siya makasimpatya sa nangyayari na sa atin. Hindi niya alam kung papaano umupo dyan sa gutter. Hindi niya alam kung papaano ang init ng katawan. At hindi rin niya alam kung papaano abutin ng ulan. Yan ang ating presidente. Ibig sabihin lamang, kung tutuusin, hindi naman niya kasalanan ang pagiging mahina niya. Sabi nga ng marami, he is a weak president. Hindi niya kasalanan yon kasi hindi siya pwedeng mamili ng tatay niya at hindi siya po pwedeng mamili ng lipunan na kanyang gagalawan. Hindi niya kasalanan yon. Isa lang ang kanyang kasalanan sa atin. Naging presidente siya. Hindi siya sa kanyang kakayahan. Hindi ko siya minimenos. Malamang siya ay magaling sa ibang paraan. Magaling tumugtog ng saxophone yan. Magaling tumugtog ng saxophone. Nakita kong tumugtog yan ng saxophone. Pero hindi kinakailangan ng bansang Pilipinas ang marunong mag-saxophone lamang. Ang kinakailangan natin ay yung pinuno na kung saan kayang dalhin ang ating bansa, kayang paluwagin ang ating lipunan at bigyan ng direksyon tayong mga mamamayan. Yan ang kailangan natin. Now, habang ako'y nandoon sa amin, ako'y nag-iisip. Dahilan sa ang ating Pangulo, sa kanyang kalalagayan, sabi ko hindi naman siya talaga masisi. Pero hindi siya dapat namumuno kasi hindi niya kayang dalhin ang lipunan. Tingnan nyo lang ha. Ito, habang nagmumotor ako galing ng Cavite, naglalaro yung aking isipan. Isipin ninyo, nagsona. Nung siya'y nagsona, ang sabi niya, 5,500 flood control project done. Tapos, wow, ang gandang pakinggan. Pagkaraan ng ilang araw, bumaha. Nasaan yung 5,500 na flood control project? Binangga ng barko. Presidente ka? 5,500 projects, hindi mo alam, hindi pala kayang pumigil ng baha. At ang saklap nito, kaya pala bumaha dahil binangga ng barko. Hay nako! Kahit anong klase ng pag-iisip ko kung paano ko iisipin, paano tumama na nagkaroon ng baha dito sa Central Luzon, sa ibang parte ng Pilipinas, nagbaha dahil binangga ng barko yung flood control project. Hindi ko kayang isipin yon. Ito pang maganda. Tabi-tabi po naman sa presidente. Ako po naman ay walang intensyon na kayo po ay pasamain. Ang sa akin lamang ay sinasabi ko na ikaw ay merong pagkukulang. Ang dahilan ng pagkukulang mo ay kakulangan mo sa pagkaalam kung ano ang mga nangyayari. Bilang pinuno o ama ng tahanan o ng bansa, katulad ng ama ng tahanan, ang ama ng tahanan dapat alam niya kung ano ang nangyayari sa kanyang pamilya. At kung merong pagkukulang ang ama ng tahanan, ang siyang dapat nagpupuno nito. Kagaya ng presidente natin, tungkulin niya na alamin ang lahat ng kakulangan ng ating lipunan. Pero kung dumaan ang baha na sinabi niyang natapos yung 5,500, pagkatapos yung pala naman ay wala, bakit hindi mo alam? Ito pang masaklap. Ito pang masaklap. Noong nagkaroon na ng baha, nagkabahaan na, nilibot niya yung flood control project dahil sinabi niya na meron daw 15 kontraktor na ghost ang project.
Pagkaraan ng loob ng 3 taon, nalaman din niya na meron palang contractor na 5 na gumagawa ng ghost project. Ito po ang masaklap. Hindi ko naman po nakita doon sa TV yung sinasabi na siya po ay nagalumihanan, nasaktan ng kanyang puso hanggang sa siya ay naiyak sapagkat siya ay nalulungkot dahilan sa ano ang nangyari sa flood control project na ito. Ikaw ate, sino? Teka muna. Para may labas yung galit nyo. Teka muna. Ikaw. Sinabi mo at sabi nila siya ay naiyak dahilan sa kanyang panlulumo sa mga pangyayari. Bakit ka iiyak? Hindi ba ikaw ang Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines? Anong klaseng pinuno ka kung makikita ng kasundaluhan na ang kanilang pinuno dahilan lamang sa bumaha ay umiyak? Tama. Weak talaga. Ako po ay sundalo rin. Pero hindi ko po kayang isipin na ang aking pinuno, hindi pa naman labanan, wala pang patayan, umiiyak na. Paano pa kung lumusob na yung China? Na kung saan ay inaaway natin na hindi naman natin kaaway. Hindi ko po ipinagtatanggol ang China. Wala po tayong laban dyan. Pagbasi-basihin na natin. Magyabang-yabangan na tayo. Wala tayong magagawa. Hindi natin kaya. At kapag ikaw ay mahina, huwag ka munang lalaban hanggat hindi ka pa malakas. Kinakailangan, kapag ang kalaban mo ay malakas, mag-isi-isi ka muna, palakasin mo muna ang iyong sarili hanggang kaya mong mapantayan sa kakalumaban. Pero, huwag kang kukuha ng kakampi na pagdating sa huling iiwanan ka. Isusubo ka lang. Tumayo ka sa sarili mo kung talagang lalaban ka. Huwag mong ilalaban yung iba para sa iyo. Hindi maaari sapagkat yun ay tumakbo, kawawa ka. Merong solusyon. Pwedeng iwasan ang sakitan. Ginoong Pangulo, pwede kang magkaroon ng graceful exit. Itong kailangan mo. Graceful exit na hindi ka nakakaya. Pwede naman. Madali naman Pwede kahit itong oras na ito, pwede kang magkaroon ng graceful exit. Napakadali. Magpagawa ka ng medical certification na ikaw ay may sakit na hindi mo na kayang pamahalaan ng bansa. At kapag ikaw ay binigyan, tatanggapin namin na ikaw ay lilisan sapagkat ikaw ay may karamdaman. Tama po ba? Graceful exit. Walang napahiya. Hindi siya napahiya. Bakit? Dahilan sa ikay may karamdaman, amin ikaw uunawain. Hindi ka namin susumbatan. Naiintindihan namin, iba ang ugali ng mga Pilipino. Ang Pilipino, kahit yak-yakin mo yan, kapag ikaw ay humingi ng tawad, patatawarin ka niyan. Iintindihin ka niyan. Yan ang ugali nating mga Pilipino. Kaya para maiwasan ang sakitan, simple lamang ang dapat gawin ng Malacanang. Magpa-medical certificate ka, Ginoong Pangulo, at ipalagay mo doon, ikaw ay not fit to serve for the reason of medical, na meron kang karamdaman at alam naman naming meron. Huwag mong pilitin ang sarili mo, lalo ka lamang mahihirapan. Mahihirapan kang pisikal, mahihirapan kang emosyonal, at dahilan dito lalong lalala ang iyong sakit. Bigyan mo ng kalayaan ang iyong sarili. Palayain mo ang iyong sarili sa problema, sa pagsabi na nais ko nang iwanan sapagkat hindi ko na kaya. At hindi naman talaga kaya kahit sa pasimula pa, lalo na kung tumagal pa. Kaya Ginoong Pangulo, matatapos ang suliranin natin, nakasalalay pa rin sa iyo. Kung ano ang ginawa ng tatay mo, gawin mo rin. Hindi ka naman namin ikukundina, uunawain ka namin. Dahil alam namin na simula ng pagkabata mo, hindi ka lumaking katulad namin. Kami na taga sa panahon, taga sa ulanan, taga sa arawan, hindi mo yan naranasan. Tanggapin mo na ang katotohanan
sabihin mo na hindi ko na kaya gawa ng ako ay may sakit, uunawain ka namin. Kapag ginawa mo yan, katulad ng iyong ama na naiwasan ang sakitan, naiwasan ang pagdanak ng dugo, binayaan namin kayong magkapatid kasama ang iyong ina na makabalik sa lipunan. Tinanggap namin uli kayo. In fact, kayo ay hindi na dapat kumuha ng posisyon sa gobyerno, pero tinanggap pa rin namin kayo. Pinagkatiwalaan ulit namin kayo